narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito ipatitigil ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay PBBM, ilang beses nang ipinagpaliban ang pagpapatupad ng programa upang bigyang pagkakataon ang mga jeepney driver at operators na makahanap ng paraan para makasunod sa kautusan. Dagdag ni Pangulong Marcos, mas matimbang na sa kanya na pakinggan ng mayorya na nagsasabi na dapat ituloy ang programa. Well, I disagree with them because sinasabi nila minadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. 80% have already consolidated. So paano naman yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi ituloy natin. So that's what we will do. Hataw Balita Ngayon. Sa isa namang press conference kahapon August 8, nanindigan si Senate President Francis Chis Escudero sa resolusyon ng Senado na suspindihin ang implementasyon ng Public Transportation Modernization Program o PTMP. Ito ay sa kabila ng pahayag ng Pangulo na tuloy ang naturang programa. Dagdag pa ni Escudero, mahihirapang ipatupad ang PTMP dahil mismong ang DOTR ang nagsabi na hindi pa handa ang transportation plan nito at marami pang hindi nako-comply ang ahensya ukol sa programa. Nilinaw naman ng Senate President na sa inihaing resolusyon ng Senado ukol sa suspensyon ng nasabing programa ay hindi babawiin ang mga unit ng mga driver at operator na nakapag-comply na sa modernization program. Well, that's what you call separation of powers and different divisions of government. It's okay to have different opinions. Nagpahayag ng sense of the Senate. Ito ang pananaw at tingin namin. Hindi namin sinasabing tama, perpekto, at kami lang ang magaling. Ito ay nagsisilbi lamang na paalala sa executive branch. At ganyan ang relasyon dapat sa pagitan ng executive at legislative. Hataw Balita Ngayon. Hinuligsa ni Vice President Sara Duterte ang pamahalaan, kabilang na ang Kamara, dahil sa umano'y kabiguan na tugunan ang ilang mga isyu ng lipunan. Sa kanyang pahayag sa Muslim community, sinabi ng pangalawang Pangulo na ang Pilipinas ay dapat pinamumunuan ng mga taong may malasakit at may kakayanang itaguyod ang malinis at tapat na pamahalaan. Ngunit aniya sa ngayon ng bansa ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga taong walang katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ilan sa mga problema ng bansa na nabanggit ni BP Sara ay ang kawalan ng flood control, master plan, kakulangan ng maayos na healthcare system at ang problema sa seguridad ng bansa. Nagpasaring din ang pangalawang Pangulo tungkol sa issue ng International Criminal Court o ICC kung saan sinabi niya na bilang isang malayang bansa ay dapat tayong tumindig laban sa panghihimasok ng mga dayuhan. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ni dating Senador Bam Aquino, chairman ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP Political Party, na hindi pa umano na pag-uusapan ang posibleng alyansa ng kanilang pamilya sa mga Marcos. Ayon kay dating Senador, masyado pa anyang maaga para isipin ang nasabing usapin at wala pa namang napag-uusapan hinggil doon. Iginit nito na ang pagsuporta nila sa administrasyon ng Marcos o kahit pa sa oposisyon ay batay sa umiiral na issue na sa tingin nila ay maganda ay gagawin nila. Well, wala kaming pag-uusap ngayon. And honestly ako, I prefer right now itong posisyon natin na independent kasi mas malaya ka magsalita eh. 'Di ba? Kung nasa oposisyon ka, syempre kailangan antay ka sa mga bagay-bagay. Kung nasa administrasyon ka, syempre medyo mahihiya ka ring magsabi ng hindi maganda. Hataw Balita Ngayon. Nagsagawa kahapon August 7 ng simulation
activity ang Salvor Company para sa siphoning operations ng oil tanker MT KR Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, layunin ng nasabing aktibidad na maintindihan at malaman kung epektibo ang gagamiting proseso. Sinimulan na rin ang paglalagay ng metal capping sa mga valve ng tangke ng barko para matiyak ang integridad nito at hindi tatagas ang langis kapag hinigop na. May report na po tayo sa Salvor, may na-deliver na po na initially na 4 na metal caps, and kahapon po may isa na rin po na kinandak nila na installation ng metal capping. We will just verify and finalize lang po ngayon kung yung pong natitirang 3, so 4 na po, ay na-install po successfully. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Department of Agriculture nitong Miyerkules, August 7, na ipagbibili na ang bigas sa halagang 29 pesos kada kilo sa pamamagitan ng Contract Growing Program ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, layo ng nasabing program ang matulungan ng publiko na makabili ng mas murang bigas sa mga malapit na area ng mga Irrigators Association. Magiging available ang murang bigas sa mga kadiwa sa NIA sites sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Caraga regions. Sa lahat pero priority pa rin ang vulnerable sector. Nauna nang inihayag ni NIA ang plano na magbenta ng 10 milyong sako o 100 milyong kilo ng 29 pesos na bigas simula Agosto. Inihayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na naantala ang ilang malalaking proyekto sa lungsod dahil umano'y nangyayaring iringan sa pagitan ng pamilya Duterte at ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita ngayon. Ilang mga malalaking proyekto umano sa Davao City ang nade-delay dahil sa kakulangan ng suporta ng pamahalaan at tensyon sa politika. Ito ang inihayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa kanyang ikatlong State of the City address noong August 6. Baga kayo politika, medyo minus ang nation building karon, particularly ato in relation to the administration. So I doubt nga butangan po na nila og kwarta gyud. So ayaw na lang gay mo og I do not want to be pessimistic but I have to be realistic. Kay mao gyud na sitwasyon. Ayon kay Mayor Baste, kulang ang natatanggap nilang suporta at budget mula sa national government kaya naiipit ang iba nilang programa. Kabilang dito ang Waste-to-Energy Facility at Davao Public Transport Modernization Project. May nilagdaan na anyang kontrata at loan agreement para rito kaya nakapagtataka na hindi pa rin umuusad ang mga proyekto. The national administration, I believe, is intervening with our affairs. Muna ingana na siya. So that's something that we have to deal with. Paniwala ni Mayor Baste, nagsimula ang issue sa pagitan ng lungsod at Administrasyong Marcos ng i-reshuffle at alisin ng ilang Davao Caps dahil sa idiniklara niyang war on drugs. Matatanda ang relieve ang 35 pulis at 6 na station commanders kaugnay ng issue. Ilang beses ring pinalitan sa isang araw ang hepe ng Davao City Police hanggang sa mailagay si Police Colonel Hansel Marantana. Ikambyuhan ng ato City Director 3 times without my consultation. Apila ng alkalde sa national government, ponduhan ng malalaki nilang proyekto dahil para ito sa kapakanan ng mga Davaoenyo. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na reaksyon ng Malacanang hinggil sa aligasyon ni Mayor Baste. Matatanda ang ilang beses nang nagpalitan ng patotsyada ang kampo ng mga Duterte at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nariyan ang akusasyon na paggamit umano ng Pangulo ng iligal na droga hanggang sa magiba ang Unity Alliance ni na PBBM at Vice President Sara Duterte. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nakakalabas na sa 4 na ospital ang mahigit 100 at 6 na punga sangguniang kabataang official mula sa bayan ng San Carlos, Pangasinan matapos na mabiktima ng food poisoning sa tinutuluyan nilang Hotel Kamakalawa. Si Leslie Huidem humahataw. Hataw Balita
ngayon. Aabot sa 291 ang mga sangguniang kabataan chairman mula sa City of San Carlos sa probinsya ng Pangasinan ang sumailalim sa Seminar on Gender Awareness and Sensitivity na nakaschedule ng August 5 to 7, 2024 sa Subic Bay Travelers Hotel, Subic Bay Freeport Zone. Pero matapos kumain ng kanilang pananghalian na kanin, manok at gulay, sumama na ang pakiramdam ng mga ito kaya isinugod sa mga ospital. Ayon kay Dr. Solomon Hacalne ng Public Health and Safety Department ng Subic Bay Freeport Zone, na-discharge na ang lahat ng SK official na nakonfine sa 4 na ospital sa Subic Bay Freeport Zone at Olongapo City na nasa 163. Kahapon, nakauwi na ang nasa 270 na SK official sa City of San Carlos, Pangasinan, habang ang natitirang 74 na SK official ay ngayong araw naman ang biyahe pauwi ng kani-kanilang bahay. Po, all goods na po lahat ng mga pasyente po natin ng mga SK officials. So sa lahat po ng mga magulang na nag-aalala po. Sinagot naman ng hotel ang gasto sa mga pinagdalhang ospital. Samantala, kansilado na rin ang second batch ng seminar nito na gaganapin sana sa August 7 to 9, 2024. As of the moment po, kinancel po muna, nireschedule po. So ayun po yung pinakamagandang gawin for us to be cautious at the same time matanggal po yung mga agam-agam or doubts ng mga atin na ng mga participant po natin. Pero itutuloy po namin yun kapag okay na po yung lahat ng mga situation. Kahapon, nakapagsagawa na ng swabbing sa mga pasyente at kumuha na rin ang mga sample na dadalhin sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa Alabang, Muntinlupa. Leslie Widem, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sa kaugnay na balita kasunod ng pagkakahospital ng mga SK members kamakailan, alamin natin ang safety tips kapag nakararanas ng pagsusuka at diarrhea dulot ng food poisoning. Si Lizelle Nael, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nangyari kamakailan ng food poisoning incident ng mahigit 100 SK members mula sa Pangasinan kung saan nakaranas ang mga biktima ng pagsusuka at diarrhea. Nakukuha ang food poisoning sa pagkain at pag-inom ng mga kontaminado ng bakterya, virus at parasite. Kadalasan itong nangyayari kapag may malalaking okasyon o hindi naging maayos ang preparasyon ng pagkain o kaya naman ang natirang pagkain ay panis na. Ilan sa mga palatandaan o sintomas ng food poisoning ay ang pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae, lagnat, pagkahilo at panghihina. Ano-ano nga ba ang first aid na maaaring gawin ng isang individual kung sakaling makakita ng sinumang nakararanas ng mga nabanggit na sintomas? Kung kayo ay bystander sa isang biktima ng food poisoning, narito ang mga dapat gawin upang makatulong. Kung nakararanas ng dehydration at lagnat ang pasyente, painumin siya ng homemade Orisol. Maaaring gumawa ng oral rehydrating solution na kombinasyon ng 1 litrong tubig, 8 kutsaritang asukal at 1 kutsaritang asin. Mayroong pananakit ng tiyan, pwedeng maglagay ng hot compress. Kung lumala ang kalagayan ng pasyente, tumawag ng emergency medical services o dalhin agad ito sa ospital. Tandaan, huwag baliwalain ang pananakit ng tiyan o pagtatae dahil kapag napabayaan, maaaring ma-dehydrate ang pasyente at ikamatay. Lizelle Nael, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Study now, pay never. Ipinatutupad na po ng La Verdad Christian College ang full scholarship grant sa lahat ng mga estudyante ngayong taon na. Kung dati ay meron pa hong mga partial scholars, sa ngayon ay libre na ang lahat at wala nang babayaran mula kindergarten hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo. Si Leslie Widem, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Looking back, way back 2008, ang gusto ko talaga kasi ay maging isang professional chef. So, culinary talaga yung kinukuha ko.
Pero dahil medyo kaposting kami sa pang tuition, ganyan. So, nag-try po kami ng aking parents na mga kapatid din po sa iglesia na mag-try po sa La Verdad Christian College. Isa na ngayong officer ng Department of the Interior and Local Government sa City of San Fernando sa Pampanga, si Mark Jason Veran. Kabilang siya sa unang batch na nagtapos sa La Verdad Christian College sa kursong Bachelor of Arts in Broadcasting sa Apalit, Pampanga taong 2012. Dahil hindi pa naman kilala ang LVCC noon, inakala ni Jason na hindi niya kayang makipagsabayan sa mga graduate ng mga kilala at nangungunang mga universidad at kolehiyo sa bansa. Nung nagkaroon po ng Civil Service Examination, ay nakakuha po tayo ng national ranking na hindi po natin inaakala dahil graduate nga lang po kami sa La Verdad Christian College. Pero noong nagpo-progress na po sa career, nagpo-progress na po sa lahat ng mga national examinations, nakikita po namin na ay lamang pala kami sa mga universities at sa mga ibang mga colleges. Kaya naman upang makatulong sa mas marami pang kabataang Pilipino at mahihirap na estudyante na walang kakayanang makapagbayad ng matrikula, ay mas pinalawig pa ng La Verdad Christian College o LVCC ang scholarship grant nito. Simula ngayong 2024, ang lahat ng mga estudyante mula elementary hanggang college ay magiging full scholar na. Kaya kung ano man yung mga benefits, yung mga privileges na nare-receive ng full scholars noon, yung lahat ng partial scholars noon, yun na din ang mai-enjoy nila ngayong school year, mula ngayong school year. Patutunayan nila based sa objectives ng La Verdad, bakit natatag na establish ang La Verdad for poor and deserving students. So patutunayan nila na talagang walang kakayanang makapagpaaral yung mga magulang nila sa kanila. Kabilang sa mga benepisyo na matatanggap ng scholar ng La Verdad ay libreng tuition, libreng miscellaneous fee, libreng digital systems access fee, libreng libro at access sa digital library, libreng school at PE uniforms, libreng pagkain, at libreng graduation fee sa mga graduating students. Ang kailangan lamang ng mga mag-aaral ay mapanatili ang partikular na grado upang makapagpatuloy bilang full scholar ng LVCC. Kasi meron kaming nilabas na undertaking, ang Memorandum of Undertaking na nag-a-agree ang parents na i-maintain ng mga anak nila yung grade na yon na nire-require ng La Verdad. So pagka hindi na-maintain, hindi sila mananatili sa La Verdad. Pero pagka na-maintain naman nila, okay, tuloy sila sa La Verdad. May interventions din na ginagawa ang mga guro ng LVCC para matulungan ang mga mag-aaral na maipasa ang kanilang mga subject. Kung noon talagang tinuturuan naman ng maayos ng mga teachers ang mga bata, pero lalo pa ngayon na naging full scholar sa mga bata ang mga estudyante dahil hindi naman ibig sabihin como libre, hindi na quality education ang ibibigay sa kanila. Lalo pang pinagbutihan ng mga teachers ngayon, nag-undergo sila sa mga trainings, sa mga seminars para mag-upskill. So, continuous learning. Pero hindi lang ang pisikal at material na pangangailangan ng mga scholar ang pinagtutuunan ng pansin ng LVCC. Pangunahing pinagsisikapan ng institusyon na mahubog ang mga estudyante nito na maging mabuting mamamayang Pilipino. Pagiging morally upright po yung pinakamahalaga na talagang daladala ko po hanggang ngayon sa trabaho. Yung po kasing aptitude o yung kagalingan, kaalaman, lahat po yan natututunan. Maaari pong umattend ng seminar, ng trainings, ng mga orientations, kaya po matutunan kahit po sabihin na po natin na kinapos po tayo sa kaalaman sa pagkakataong yon. So dahil po sa La Verdad Christian College, na-embody po sa amin or naitatak po sa amin kung ano po yung nararapat at hindi lang po dapat nararapat ayon sa batas, kundi lagi po ay kung ano yung tama at mabuti. Kaya noon pa man, ay mahigpit ang paalala sa kanila ng founding chairman ng eskwelahan na si Brother Eli Soriano. Ang inaasahan sa inyo ng magulang at ng ating pamayanan ay
nakapagporma tayo ng mga taong law-abiding, unang-una sa La Verdad Christian School, pangunahin na sa amin ng makapag-train tayo ng mga kabataan na unang-una kikilala sa Diyos, magmamahal sa Diyos, magmamahal sa magulang, magmamahal sa kapwa-tao, at magiging mga kapaki-pakinabang na mamamayan ng ating bansa. Isang pangarap at kahilingan na nabigyan na ng katuparan at sa ngayon ay patuloy na itinataguyod ng LVCC. Sa mga ganitong pagkakataon, I cannot help but reminisce the time that we are still conceptualizing this La Verdad Christian College or our scholarship program together with Brother Eli Soriano. It was his dream. It was one of his prayers. Isang mahigpit na panalangin, isang mahigpit na pakiusap, at pagsisikap na ma-put up po ang ganitong klase ng scholarship program. His vision is to guide our children sa isang paraan na alam niyang makapagbibigay sa atin ng malawak na pananaw and better understanding of what schooling is. Ano ang ibig sabihin ng pag-aaral? Ano ang ibig sabihin, bakit tayo dapat na matuto? We have to remember na ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pasimula ng karunungan. Kung gusto nating magkaroon ng karunungan, ang una sa lahat ang pagkatakot sa Panginoon. Study now, pay never. Sa mga katagang ito, nasasalamin ang pag-asa ng may hirap na pamilya na makapagtapos ang kanilang mga anak nang walang inaalalang gastusin sa eskwela. Kalakip ang pagtitiwala na balang araw may makapag-aahon sa kanila sa hirap ng buhay sa tulong at awa ng may kapal. Leslie Widem, humahataw sa balita ngayon. Nagsagawa ng kanilang kauna-unahang campaign rally ang Democratic presidential nominee na sina US Vice President Kamala Harris at ang running mate nitong si Minnesota Governor Tim Walz. Ito ang humahataw na balita ni Alvin Soledad. Hataw Balita ngayon! Ipinagmalaki ni Minnesota Governor Tim Walz ang kanyang pinagmulan sa kanayunan at sinabi na dadalhin lang ng paurong ni Donald Trump ang Estados Unidos nang lumabas siya sa unang pagkakataon bilang running mate ni Kamala Harris sa isang maingay na rally ng Democratic Party. Weird as hell, yan ang saad ng bagong nominado sa partido sa pagka-vice-presidente sa event na ginanap sa Philadelphia noong Martes ng gabi laban sa kanilang katunggali na Republican sa halalan sa Nobyembre. Nagsalita ang gobernador ng Minnesota sa harap ng libo-libong taga-suporta ilang oras matapos siyang i-anunsyo bilang napili ni Harris para sa tungkulin. Samantala, mabilis na sinalakay ng kampanya ni Trump si Walz na tinukoy bilang isang mapanganib na liberal extremist. Sa rally na ginanap sa Pennsylvania, sinabi ni US Vice President Harris na siya at si Walz ang underdogs sa inaasahang magiging mahigpit na halalan at nasa kanila ang momentum. Inilarawan niya ang kanyang running mate bilang isang patriot at fighter for the middle class. Inilahan ni Mr. Walz ang kanyang mga pinagmulan sa maliit na bayan sa Nebraska at ang kanyang karera bilang isang National Guardsman at guro bago subukang ipakita ang kaibahan niya kay Trump. Bilang kasalukuyang two-term governor ng Minnesota, pinangisawaan ni Walz ang isa sa mga pinakaproduktibong panahon ng lehislatura sa kasaysayan ng estado na nagpatupad ng malawakang agenda ng kaliwa. Ginamit ng mga demokratiko ang kanilang kontrol sa legislatura ng estado upang tiyakin ang mga karapatan sa pagpapalaglag, magpasa ng mga hakbang sa kontrol ng baril at magpatupad ng paid family leave. Sinabi ni Pangulong Joe Biden na sinuspindi ang kanyang sariling kampanya sa halalan noong nakaraang buwan at nag-endorso kay Ms. Harris
sa isang pahayag na ang Democratic ticket ay magiging pinakamalakas na tagapagtanggol ng kanilang mga personal na kalayaan at ng demokrasya. Isa pa ang finalist para maging running mate ni Ms. Harris na si Pennsylvania Governor Josh Shapiro ang nandoon din sa rally. Naharap siya sa matinding pambabatikos mula sa kaliwa dahil sa kanyang pagsuporta para sa Israel at sa kanyang paghawak sa mga college protest na dulot ng digmaan sa Gaza. Alvin Soledad, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Arestado ang isang lalaki matapos pagbantaan si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Seguridad sa public officials at Canadians mas pinigting pa ng Royal Canadian Mounted Police. Ito ang umahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita Ngayon. Inaresto ng mga opisyal ng Royal Canadian Mounted Police o RCMP sa Greater Toronto Area ang isang lalaki dahil sa umano'y marahas na pagbabanta kay Prime Minister Justin Trudeau na inilabas pa online. Kinilala ang suspect na si Dawid Zalewski, 33 anyos at walang tiyak na address. Kinasuhan siya ng 2 bilang ng pagbibigkas ng pagbabanta. Ang pag-aresto ay kasunod ng pag-aresto sa 3 pang tao na inakusahan din ng pananakot kay Trudeau sa social media. Sa news release noong Martes, pinahayag ng RCMP na ang lalaki ay di umano'y gumawa ng marahas na pagbabanta kay Trudeau sa pulisya at sinumang security personnel na maaaring magtangkang manghimasok sa kanyang plano. Nalaman din ng Integrated National Security Enforcement Team ng RCMP sa Greater Toronto Area ang mga sinasabing banta at nagbukas ng investigasyon na nagresulta sa pagkakakilanlan at pagkakakulong ng suspect. Kaugnay nito, mas pinaigting pa ng Royal Canadian Mounted Police ang pagbabantay sa kaligtasan at seguridad ng public officials at ng mamamayan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy ang pananalasa ni Tropical Storm Debbie sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Matinding ulan ang naranasan ng Georgia at South Carolina na maaring magdulot ng baha sa ilang bahagi ng southeastern ng US. Ito ang humahataw na balita ni Era Angeles. Hataw Balita Ngayon. Nasa 6 na tao ang naiulat na nasawi sa Florida at Georgia nang magsimula ang pananalasa ni Tropical Storm Debbie na inaasahang mananatili sa Estados Unidos ng ilang araw. Ayon sa PowerOutage.us, may higit 28,000 na bahay at negosyo sa Florida ay wala pa ring kuryente sa kasalukuyan. Umabot ang bilang sa 350,000 mula noong Lunes. Inaasahang kikilos ang bagyong Debbie patungong Virginia sa Huwebes US time at sa Washington DC sa darating na Sabado. Ayon sa National Hurricane Center o NHC, inaasahang magdudulot ng ulang aabot sa 10 to 20 inches o 25 to 51 cm at pwedeng umabot sa 25 inches o 63.5 cm sa North at South Carolina hanggang Biyernes. Nagdeklara na ng state of emergency sa 2 estado. Umabot sa 40 miles per hour o 64 kilometers per hour ang lakas ng hanging dala ni Debbie. Ayon sa NHC, maaring bumaha sa Mid-Atlantic US hanggang Linggo bunsod na mabigat na pag-ulan. Era Angeles, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pong epekto ng habagat or southwest monsoon dito po sa malaking bahagi ng northern and central Luzon at pinakang uulanin pa rin po itong western sections. Samantalang southern Luzon, Metro Manila, Visayas and Mindanao, asahan pa rin ang mga pag-ulan dulot po ng localized thunderstorms o yung mga pag-uulan na hindi naman po nagtatagal. Samantala, yung ating minomonitor po na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility from a tropical depression ay lumakas pa po ito bilang tropical storm at meron ng international name na Maria. Ito
ito po ay contributed by the USA at huli itong namataan 2,230 kilometers east-northeast po ng Batanes. Base sa ating analysis ay hindi naman po ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at lalayo po patungo po sa may silangan ng Japan. Wala namang inaasahang direktang epekto rin po sa ating bansa. At itong namamataan po natin na cloud cluster sa may silangan po ng Luzon ay associated dun sa trough or extension nitong si Tropical Storm Maria at wala namang inaasahang epekto rin po sa ating bansa. Yun naman low pressure area na ating minomonitor po kahapon ay nalusaw na rin as of 2 p.m. at wala na tayong minomonitor pa na weather disturbance sa loob ng Philippine Area of Responsibility for today. Para naman po sa naglalayag nating mga kababayan, may mga sea travels by today and tomorrow, wala po tayong asahang gale warning dahil mahina po ang habagat or southwest monsoon. Kadalasan mga 1 metro po ang taas sa mga alon sa malaking bahagi ng ating bansa, pero kapag meron tayong mga thunderstorms, lalo na po dito sa may northern Luzon, posible ang hanggang 2 metro ang taas ng mga pag-alon. By tomorrow hanggang sa weekend, mataas ang tsansa po na magkakaroon tayo muli ng panibagong weather disturbance dito po sa may silangan ng Taiwan, sa may northeast ng Batanes, basta na rin sa Climatology Division ng Pag-asa sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast as a low pressure area po. At itong LPA, plus itong si Tropical Storm Maria na siyang papalayo naman ng ating bansa ang nagtitrigger po natin ng habagat or southwest monsoon sa susunod pa po na 3 araw. Pinaka-epektado pa rin po itong nasa western section ng Luzon. From Friday up until Sunday, mataas po ang tsansa ng ulan dito pa rin sa may Ilocos Region, Batanes and Babuyan Islands, sa may Zambales, Bataan, hanggang dito sa may Occidental Mindoro, Metro Manila, Batangas, Cavite, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng Friday and Saturday. So make sure po na may dala tayong payong kung lalabas po ng bahay, pabugso-bugsong, mahina hanggang katamtamang ulan po ito. At ang natitirang bahagi ng Luzon, asahan naman ang epekto rin po ng southwest monsoon, partly cloudy to cloudy skies na medyo mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan simula po sa madaling araw and then may times po natitigil ito pagsapit ng umaga hanggang tanghali. Magpapatuloy mga pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang gabi na hindi naman tuloy-tuloy. And for Visayas and Mindanao, from Friday up until Sunday, asahan naman po yung partly cloudy to cloudy skies at may epekto rin po ng localized thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi na saglit lamang at nagtatagal ng 2 hanggang 3 oras. Sunrise po natin ay maya-maya lamang 5:41 ng umaga at ang sunset ay 6:22 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Tumanggap ng parangal sa Anak TV's Sine Bata Video Competition ang iba't ibang TV stations at paaralan dahil sa ipinamalas na galing sa paglikha ng mga child-friendly programs. Isa sa mga ginawaran ng award ay ang Kristiyano drama. Si Jed Neresina humahataw. Hataw Balita ngayon. Our winner is Bihis by UNTV. Ginawaran sa Cinebata Awarding Ceremony ng Anak TV Awards ang Kristiyano drama episode na may pamagat na bihis ng UNTV para sa kategoryang Professional Category Non-Fiction. Ito ay para sa edad na 13 hanggang 17 taong gulang na mga kabataan. Hindi man tayo nakabihis ng magandang sapatos at damit. Ang mahalaga, nakabihis tayo ng isang pusong mahabagin at ng kagandahang loob. At pagka may pagkakataon tayong gumawa ng mabuti sa kapwa nating nahihirapan, i-grab natin. Inspiration po natin dito is yung paggawa ng mabuti. Kahit sa kabila po na tayo'y mahirap, yun nga po, mga karakter po natin dito is mga teenagers, hindi hadlang yung edad, hindi hadlang yung kalagayan sa buhay para makatulong sa kapwa din nating mga kabataan. Ayon kay Kankan May Villaruz, ang line producer ng Bihis, napakasarap sa kalooban na may ganitong pagkakataon kung saan naibabahagi nila ang mga kwentong kapupulutan ng aral, hindi lang ng mga kabataan kundi maging ang iba pa nating kababayan. Nagpapasalamat siya sa Diyos sa oportunidad na gaya nito
at sa maliit na paraan ay makabahagi. Isa ring karangalan na mabigyang pagkilala ang kanilang gawa. At ganito rin naman ang isa sa layong magawa ng Anak TV ayon sa presidente nito na si Elvira Yap Go. What we are after here is that among Asia, what is so beautiful among us, that's the one we need to develop. We need to nurture, like love for family, respect for the elders, love the government, whatever government you are in. Bukod sa UNTV, tumanggap din ng parangal ang ibang TV stations at mga paaralan dahil sa ipinamalas na galing sa paglikha ng mga child-friendly na programa. Kaugnay nito, magpapatuloy ang UNTV sa paggawa ng mga palabas gaya ng Kristiyano drama Bihis upang makapagturo ng magagandang ugali sa publiko. Gusto nating makapag-create pa ng mas maraming mga ganito na through dramatization, pag-create ng mga film, introduce tayo ng magagandang ugali sa mga kabataan, sa mga magulang, sa mga binata, sa mga dalaga, sa iba-ibang mga aspeto na pwede tayong makapagturo. Dagdag ni Victor Cosare, ang production manager ng UNTV BMPI, na mas pagsisikapan nila na makapagbuo ng ganitong programa upang mas maabot ang marami sa awat tulong ng Diyos. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Isang experimental run ang nakatakdang isagawa simula sa August 19 sa Baguio City. Kaugnay ng panukalang magbibigay ng exemption sa mga senior citizens sa number coding scheme. Ito'y sa kabila ng pagbito ni Mayor Benamin Magalong sa naturang panukala. Si Grace Doctolero, humahataw! Hataw Balita Ngayon! Magsisimula na sa August 19 ang experimental run para sa panukalang magbibigay ng exemption sa mga senior citizen sa number coding scheme na ipinatutupad sa Baguio City. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, layo ng eksperimentong ito na tatakbo sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ay upang matukoy ang epekto ng exemption gaya ng nakapaloob sa isang ordinansang inaprubahan ng Konseho ng Lungsod kamakailan. So this time, although nabito ko siya kasi nga mag-expire na siya. So I have to veto it, but ang kapalit naman nun is we're going to conduct an experimental scheme siguro for the next 3 months. Pero kailangan namin bigyan lang ng allowance na 2 weeks notice, advance notice that there will be an experimental scheme. Sinabi ng alkalde na napilitan siyang i-veto ang ordinansa ngunit hindi ito nangangahulugan na tutol sa panukala. Kasi hindi natin alam kung gaano ba karami. Kaya nga nag-gather kami ng data ngayon Gaano ba karami? Diba? Paano ba magdadagdag to? Pasukan pa man din, di ba? Nag-a-adjust pa ngayon. Diba? So baka ma-complicate. So mabuti na yung kompleto na tayo ng datos. Tapos saka natin, o kaya during the experimental implementation of yung pilot test, saka tayo mag-gather ng data. Pwede rin yung ganon. Inaprubahan ng Konseho kamakailan ang ordinansa bilang 4 na po serye ng taong 2024 na naglalayong i-exempt mula sa number coding scheme ang mga sasakyang dimotor na naghahatid ng mga senior citizen na residente ng lungsod bilang driver man o pasahero, papunta at mula sa isang medical clinic, ospital o lugar ng trabaho. Sinabi ni Magalong dahil sa iba't ibang sitwasyon ang pagpapatupad ng ordinansa ay maaring maging prone sa kalituhan o arbitrary application kaya magkakaroon ng pangangailangan para sa mga enforcer at dapat gumawa ng mga katanungan upang matiyak kung ang exemption ay maaring ilapat sa isang nahuli na sasakyan. Everything should be based, decisions such as implementation of certain traffic schemes should be based on data. Otherwise, magsasuffer tayo lahat dito sa syudad ng Baguio. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Baguio, aabot sa 60,280 ang nakarehistrong sasakyan sa lungsod. Idagdag pa ang kada araw na bumibisita sa lungsod na may dalang sasakyan. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon.
Nagkaloob ng 2 araw na libreng check-up sa mata ang Philippine National Railways o PNR sa Bicol Region para sa mga residente sa Camarines Sur. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita ngayon. Umabot sa 300 ang naging mga benepisyaryo ng isinagawang 2 araw na libreng optical mission ng Philippine National Railways o PNR Bicol sa mga residente ng Sipukot, Libmanan at Pamplona sa probinsya ng Camarines Sur. Kasabay pa nito ang pagbibigay ng libreng reading glasses sa mga pasyente. Ang aktibidad na ito ay kaalinsabay ng ipinagdiriwang na PNR Week. Papaigtingin din ng ahensya ang kampanya sa ligtas na biyahe sa buong Kabikulan. Ayon sa kanila, isa sa mga mahalagang bagay ang malinaw na paningin ng publiko. Katuwang ng PNR sa nasabing optical outreach program ang Philippine Eye Care Solution Foundation at Canadian Vision Care. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga individual sa Bataan ang nagtulong-tulong sa paggawa ng spill boom para sa pagkontrol ng oil spill sa lalawigan. Si Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon. Patuloy pa rin ang sinasagawang paggawa ng spill boom sa lalawigan ng Bataan, partikular sa Balangas City upang makatulong sa pagkontrol ng pagkalat ng tumagas na langis sa MT Tierra Nova na nakaapekto sa ilang munisipalidad, partikular na ang Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas. At yung oil po ay papunta towards Cavite, Malabon. Affected po yung buong channel. Parts ng Malabon, Bulacan, Pampanga at dito nga po sa Bataan, lalong-lalo na po ang Limay Mariveles. Kaya po ito ay minomonitor natin at gumagawa po ang DNR ng mga oil traps or boom to contain the spread para po hindi mag-spread yung oil. Nakakatulong din po yung mga coconut husk at buhok. Kasi daw po yung buhok, pag ito ay dumikit doon sa yung mga langis o oil na dumikit doon sa buhok, kinakapture po niya. So, kung meron po tayong mga kilalang mga salon na maitabi po yung mga buhok, coconut husk, at yung mga biodegradable materials para po walang effect sa ating po mga mangingisda. Tulong-tulong na binubuo ang spill boom sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Bataan at iba't ibang munisipalidad, barangay at mga pribadong individual sa lalawigan. Patuloy na nagdadala ng mga coconut husk o bunot ng niyog at buhok ang mga donor upang gawing palamaan at mga bottled water naman para magsilbing pampalutang nito. Kinakailangan na hindi basta lumubog ang oil spill boom kung sakaling dumikit na ang mga langis para contain at huwag nang kumalat pa ito. Melanio Aquino, humahataw sa balita ngayon. Nag-anunsyo ng mga bagong patakaran ng bansang Canada na maglilimita sa dami ng mga temporary worker na maaaring magtrabaho sa bansa. Ito ang umahataw na balita ni Cres Pugaban. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Employment Minister Randy Boissonnaud noong Martes, August 6 ang plano ng Canada na baguhin ang immigration rules para sa foreign worker program ng bansa. Matatandaan na nagluwag ang Canada sa pag-hire ng foreign workers upang matugunan ang labor shortage noong 2022. Ngunit sobrang bilis ng pagtaas ng mga bilang ng temporary foreign workers sa bansa na nakaapekto sa labor market. Bunsod nito, maraming mga Canadian ang hindi na makapasok sa labor market at sinisisi ang naturang program sa pagtaas ng jobless rate para sa mga youngest worker na umabot na sa 13.5%. Nagkaroon din ng abuse sa nasabing programa at ginamit umano sa fraud upang makapasok na iligal sa bansa. Bunsod nito, lilimitahan ang eligibility sa programa ngunit wala pang konkretong detalye
kung ano-ano ba ang magbabago sa program. Sinabi naman ng Employment and Social Development Canada na layo ng bagong patakaran na masiguro na ang mga employer ay unang tumingin sa mga lokal na manggagawa bago kumuha ng mga dayuhan. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Juan Kapitulo 3, talatang 21. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Hoy, happy birthday po kay Brad Jojo Narciso ng Calamba, Laguna. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ikawalo sa buwan ng Agosto 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, August 8, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos. Ako naman si Bert Cerudo mula rito sa Amman, Jordan. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.